Hello! Ako po, take two tayo kasi nawala daw po yung ating sound kanina. Pero pinag-uusapan po natin ngayong linggo ay hindi po kampanya, kung hindi, bakit yung ilang mga kandidato na karapat-dapat iboto ay tumakbo pa sa alyansa dahilan kung bakit marami sa atin ngayon ay nagkakaroon ng alinlangan para iboto sila. Now, aaminin ko po, ako'y tumakbo rin sa Uniteam kasama ni VP Sara. Pero kami po, aminado na kami nabudol. Nabudol kami dahil ang akala namin yung kasalanan ng ama hindi dapat maging kasalanan ng anak. Nabudol kami kasi akala namin ang gagawin ni Marcos Jr. lilinisin niya yung pangalan ng kanyang pamilya. Dahil ano ba naman niya, sa kasaysayan natin, siya yung kauna-unahang sinukang presidente ng ating sambayanan. Kaya akala namin, pag binigyan ng mandato, talagang gagawin niya at lahat para naman magkaroon ng mas magandang imahe at lugar sa kasaysayan ng Pilipinas ang apelidong Marcos. Pero tayo po'y nabigo. Ano po nangyari? Pinakapalpak na Agriculture Secretary, lantara na smuggling, walang tigil na taas sa presyo ng bilihin, kinakaladkad tayo sa kuko ng gera na wala naman tayong kinalaman, no? Bumagsak ang turismo, lumala at naging bumagsak ang ekonomiya, nawala po ang kapayapaan sa ating mga komunidad. So naging bangungot yung unit team na inaasahan sana natin ay magtutuwid ng mabahong pangalan ng mga Marcos. Nawang tanong ko, kung kami ay umaamin na nabudol na, bakit yung ilan na karapat-dapat sanang botohin sa alyansa, bakit tumakbo pa sa alyansa? Hindi gaya namin na akala namin dahil si Marcos Jr. naman naging senador lang. Totoo, wala naman siya masyadong nagawa bilang isang senador, no? Wala nga ako alam kung anong batas ang naipasa niya bilang senador, no? Pero ang punto, hindi pa namin alam na wala pa na talaga siyang kakayahan para maging presidente. Abay, wala naman kasi eskwelahan kung saan ka po pwede mag-enroll para malaman mo kung anong gagawin mo sa presidente. At yun nga po, unfortunately, it was too late nung nalaman namin na talagang wala siyang kakayahan para maging presidente. Mantakin nyo, naalala niyo yung bagyo, na sunod-sunod na bagyo. Tapos, ang sabi niya, anong gagawin natin? Di ba, pag panahon ng trahedya, pag panahon ng aberya, ang gusto natin, merong presidente in charge na talagang pamumunuan ng bayan para magkaroon ng solusyon sa mga paghamon na hinahanap. Siya ang tanong niya, what do we do? He is clueless pagdating sa pagiging presidente. So, ang tanong, ikaw, Mr. Candidate for Senator, na matagal ka na naglingkod, parang pang-limang mong termi na atang hinihingi nito, no? Ang tanong naman, nung mga naka-repress na eleksyon, nanalo ka naman bilang independente. Bakit ngayon, matapos malaman natin ang tunay na anyo ni Marcos na magnanakaw din, na sinungaling, na kleptomaniac, na lumalabag sa karapatan pang tao, pinatatahimik po lahat ng mga vloggers ngayon, ha? Huwag natin kakalimutan yan. Talagang take two ang nangyayari ngayon sa panahon ng Marcos Sr., kung saan ipinasarado ang mga mainstream media. Kaya lang ngayon, baliktad. Ginawa niya yung pinsan niya, binili lahat ng mainstream media, at ngayon, sinusupil yung mga nasa sok media, no? Yung mga vloggers natin. Ang gusto nila lahat, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Ano ba bagong Pilipinas? Lantaran ng droga. Napo, binansaga na tayo, isa sa pinakadeligadong lugar para sa turista sa buong daigdig. Pinapangit na airport, pinakamalalang ekonomiya, pinakamataas ang inflation. Pangalawa lang po tayo sa Laos, ha, pagdating sa inflation sa Southeast Asia. Ang tanong kasi, walang kaduda-duda sa amin, may kakayahan ka. Walang kaduda-duda sa amin, mahal mong bayan natin. Pero bakit ka pa tumakbo kay Marcos matapos mailangkan na siya po talaga hindi karapat-dapat mamuno? Meron pang ang issue kung siya'y bangag. Mantakin mo yan, hindi pa nga napapatunayan na siya'y bangag, pero ang punto, bakit ayaw niya pasinungalingan sa pamamagitan ng hair follicle test? Tapos, tatakbo ka sa alyansa dahil, siyempre, pag tumakbo ka sa alyansa, sino kung suportahan mo? Yung pinuno ng alyansa at ang pinuno dyan ay si Marcos Jr. So, Mr. Senatorial Candidate, na gusto ko sana kitang iboto, hindi ako talaga makakaboto sa iyo dahil ang tingin ko, mali ang desisyon mo na endorso ang tao na napatunayan na talagang walang ginawa kundi pagbigay ng problema sa bayan imbis na solusyon sa bayan. Paano mo naman sasabihin karapat-dapat kang iboto ng taong bayan? Gayong iniundurso mo ang pinakamalaking problema ng bayan.
yung presidente ngayon, hindi yan na magbibigay ng solusyon. Yan ang number one problema natin. Kasi nga, wala siyang katapatan sa kanyang sarili at sa bayan para sa aminin kung siya nga ba ay bangag or hindi. Ano ba naman yung mag-hair follicle test ka para matigil na lahat yan? So ngayon, iniisip natin na baka nga bangag. Kasi ayaw pasinungalingan. Bakit ka susuporta sa ganyang presidente? Yung ibang kandidato ng alyansa hindi bale. O say natin, ito pangangalanan ko. Mga artista. Bong Revilla, Lito Lapid, ba't naman namin boboto yan? Talaga mananalo lang yan kasikata. Ngayong alam natin na talagang problema yung namumuno sa kanilang partido, talagang komportable kami na wag nang iboto yan. Pati nga ako, iniisip ko, sige na nga, boboto ko sa IPE. After all, sumusuporta naman siya sa tamang leader, no? Na talagang pinakidnap pa ng leader ng alyansa. Sino pa yung mga iba dyan? Yung mga iba dyan, mga kaklase sa niwi. Ang tagal-tagal nang nasa gobyerno, wala namang ginawa kundi magpayaman sa posisyon. Aba, ako binabansagan na Pogo, samantalang ang pamilya niya talaga papatakbo ng Pogo dun sa kanyang syudad. Di ba? Sino pa yung iba dyan? Well, meron pang isa dyan, hindi ko maintindihan. Yung kanyang apelido ang nagdala sa kanya sa kapangyarihan. Numero 1 kalaban ng mga Marcos ngayon, kakampi ng Marcos. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Tapos, sino pa ba yung mga nandyan? Ako, hindi ko na maalala kung nandyan. Pero meron po isa na talagang susuportahan pa rin, maski siya ay sumuporta pa rin sa bangag. No? Dahil ang alam ko naman, yung kanyang kapatid, alam niyo na kung sino sinasabi ko, siyempre, Pia Cayetano. May excuse naman natin siya na siya'y tumakbo sa alyansa dahil kung todo depensa naman ang Alan Peter Cayetano na kapatid niya. Diba? Now, siyempre yung Villar at saka Marcos na-adapt na ng PDP Laban. So kahit ano pang isipin natin, sundin na lang natin ang desisyon ni VP Sara at sundin na lang natin ang desisyon ng Partido PDP Laban na iboto na rin natin ang Villar at ang Marcos. Pero ikaw, na paborito ko sana ng senatorial vote candidate, hindi ko talaga maintindihan bakit ka nag-alyansa. Ang daming beses mo na nanalong independyente at binoto ka dahil ikaw nga ay independyente. Bakit ngayon pa na pinakakasuklam-suklam na presidente ang nanumuno ng alyansa, bakit ngayon ka pa sumapi sa alyansa? Samantalang panalo ka naman kung independyente. And in fact, kung ikaw'y lumapit kay Presidente Duterte, napakataas ng respeto ni President Duterte sa iyo. Isa ka sa paborito ni Presidente Duterte. Alam mo naman yan. Pero, kusa ka pang pumasok sa alyansa. Nakakalungkot naman yan. Dahil ako talaga naniniwala na except for this decision na ikaw ay sumuporta sa alyansa at nag-endurso sa isang presidente, napatunayan ng palpak, number 1 ka sana sa aking balota. Alam niyo na kung sino yan. Mahal kita. Believe ako sa iyo. Pero hindi ko talaga maintindihan bakit mo ginawa yan na nakipagsanib puwersa ka pa sa presidenteng palpak. Hindi po ako nangangampanya. Hindi pa rin ako sigurado na hindi ko iboboto itong kandidatong ito. Pero, I guess, sinasabi ko lang ang saloobin ng maraming sumusuporta sa iyo. Bigo kami at malungkot na matapos mapatunayan ang kapalpakan ng Marcos Jr., na natili ka pa rin sa alyansa. Pwede naman bumitiw ka Pwede naman hindi ka umaten sa mga rally. Pwede naman ginawa mo yung ginagawa ni Amy Marcos. Siguro nga, ang tingin mo, desperado lang to si Amy Marcos, kaya niya linalaban ang kapatid niya. Pero at least she went on record na hindi na niya ini-endorse yung kapatid niya. Kaya naman, yung mga nagdududa pa rin kay Amy Marcos, yung huling salita niya, pwede na rin dahilan para siya iboto. At saka inadapt na po ng PDP Laban. Ano pa magagawa natin? Well, ang aking pangako, may isang tulog pa, mag-iisip pa rin tayo. Pero sa ngayon po, at least malaman mo, paborito kong senador, disappointed ako na ikaw'y sumapi pa rin sa alyansa. Matapos na kami ni BP Sara, nalaman na talagang Budol King ang Marcos Jr. Hulaan nyo kung sino tong senatorable na aking binabanggit. Maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagtangkilik, ha? Reporting live from Hamburg, Germany, ito po ang inyong Spokes ng Bayan at sasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love.
God bless the Philippines. Vote wisely. Take care of our democracy. Bye.